Ayan guys, welcome back to my channel, Elbs TV. So, kakain muna ako bago ako magpapailan sa laptop. Mamili ako ng palaman. Parang gusto ko ng pulo. Kaya mamaya na. Ito muna. Diba? Iniiwasan ko talaga nito kumain guys ng mga palaman-palaman kasi yan ang malakas mataas ng makapalaki ng bilbil. May ganun eh. Tawag doon. Hinihinig ka pa kasi yung aking ano yan oh. Ayan. Uy. Nagulat ako. Nagulat ako. Pasaway. Kulo ko yun ah. Ang dami nila dito ano. Yung hot sauce. Hindi sila din makakain ng wala akong hot sauce. Saan pa yung tissue ko? Nakatutok pala sa aking mukha. Kaya mo na ako guys. Diretso na pala na edit-edit. Ako yung kabayo. Ano ba yan? So, tumalo na yung aking ano. Tumalo na ang kabayo. May piniplay kasi ako. Kain tayo, kape tayo muna. Tapos magpapainit ako. Hindi naman to ano, lupat siya. Tapos ito yung malakas magpalaki ng bilbil at saka cholesterol. Yan. Pero makain ako ngayon. Matagal na ako naka. Tsaka ngayon sila bumili niya. Wala kung bakit. Yung side ilagay. Kasi masyado itong ano, mantika. Dalawang taon na ata akong hindi nakakaano ng palaman na ito. Kumakain, papalaman. Whatever. Ngayon na lang ulit. Kasi iniwasan ko talaga yung ano, itong mga palaman nila dito kasi malakas makapataba. Diba pumayat na ako? Char. Malaki lang ako tingnan kasi. Tatlo yung t-shirt ko sa loob. Tapos naka-jacket ng kaki. Pero pag nag-t-shirt ako na isang t-shirt lang, hindi mo nakikita nyo naman. Dapat kumain ka muna bago ka magkending-kending, magsumba-sumba. Parang kinain mo matagtag. Papainit ako sandali mamaya. Tapos ko nito. Kasi kahit 5 minutes lang napainit sa araw, malaking bagay na yun sa katawan natin. No rice muna ako today. Pero lakas din makapataba itong tasty. Lakas dito sa cholesterol. Masarap yung bawal eh. Diba? Bakit kaya kung ano yung bawal yun ang masarap? Kahit masarap din yung bawal. Hindi ko pa yung nasubukan. At ayokong subukan. Gagawin pa pala ako.
Umap ko pala ng sabon itong kitchen. Hindi ko pa na mapulit ng ito. Lahat ang bilis lumamig ng kape. Mali kasi yung sabi na kasi ko Aileen, mali naman yung sinasabi na tapos mo mag-zumba or mag-exercise bago kakain. Mali yun. Talagang lulubo ka doon. Bibil mo. Ano sa Hong Kong, sa Macau? Ang nila, sisipang nila after nilang kumain. Mag-walking sila. Mag-exercise. Kasi para ma-depose yung kinain. Diba sila after nilang magkumain. Kaya mga karamihan sa kanila mga isli. Ako bago gagawin pa ako. Nasa harapan ko yung kita. Pati itong testis, iniiwasan ko yung kumain. Malaki na naman yung baby ko. Wala pa naman ako makapangbilbil. Maliit na lang. Pupimpos na lang. So ayan, tapos na akong kumain. Wait lang. Mag-warm water muna tayo. Yung gagawin ko. Mint leaves. Mint leaves. I-dry ko siya. Kasi nahalo nila yan sa ginagawa ko. Na powder. Sinirelikado din sa mga luto. Diba may pang-vlog na naman ako. Hindi ko na isama yung pagpapaaraw ko. Wala na pala yung aming driver, guys. Yes, patsan. Sabi niya mo, kailan ba yung natalo kami? Yung isang araw, 2 days ago. So, isang araw, 3 days ago na pala siyang wala. 3 days na pala. Diba nung, nung nag-vlog ako na sasakyan ako, nagkikwento, kinagabihan yun. Inaalis na siya. Pero nagpaalam na siya sa akin, sabi niya, aalis na siya, 1 day na lang daw siya. Kaya lang mali yung ginawa niya. Hindi mo na niya hinintay na mabigay yung asawa niya bago siya nagwala. So, siyempre yung bata nagsumbong sa magulang. So, ganun. So, nagsabi rin yung bata na yun na, nasagutan sila sa sasakyan. Tapos nandun ako. Napanggit siguro ng bata na kasama ko. Kaya, tinanong ako ng amo kong lalaki. Kasi ako nagsabi kasi ayoko na naman. Kaya nagsabi pala yung bata. Tinanong ako, bakit di ko raw sinabi sa kanya na may ganun. Hindi na ako kumibo kasi nga ayaw ko na lang ang tabay. Sabi ko, pinagsabihan ko naman, sinaway ko yung anak mo na ako na lang kakausap kasi nga hirap umintindi. Nag-iinita na sila dalawa. Kaya sinaway ko yung alaga ko na wag nang magsalita ako na lang.
Hindi ko naman ano kasi lagi naman di kami nagsasagutan kung alaga na itong maldita. Maldita rin kasi ito, kahit maliit. Yan patalo sa mga ate niya. Mga tuwin at mga matira. Kami lagi kami nag-aaway niya. Pero, ganun lang, parang family. Tapos nawala na. Patik na ulit. So yung hindi ko naman kinakabihan yung alaga. Tama naman siya. So siyempre, nagsumbong yung bata sa nanay. Nung gabi, hindi nagmaniho. Ngayon siguro, sinasabihan ng nanay itong maniho. Nagkasagutan sila. Isa, kagita na kayo. Magawa nitong amo kong babae, binababa siya. Sa sasakyan. Dinagtakan siya pa uwi. Bigla ko na yung number kasi sabi ng amo ko lalaki. Block ko sabi sa WhatsApp kasi paano raw gawa niya sa number ko. Ako na magka-problema kasi ang hirap dito. Talagang wala kang ligtas pag may nagkaroon ng problema yung number mo. Ditik agad yan. Maditik agad nila. Kaya siyempre lahat, binak talaga siya. Mahirap na. Kasi ilang taon ko dito. Tapos, ayun. Hindi umalis siya, hindi pinigay yung sweldo niya. 6 months pa lang siya. So, diba, ang visa niya, bibili na kami kung mahal-mahal. Visa niya is 4 years. So, mahal nun. Tapos, nanghiram siya sa amo ko pala ng $500. Nagalit siya nung dididak sa salary niya. Bakit na dididak? Sabi niya, utang mo yun, hiniram mo yun. Bakit hindi ko ididak? Ayaw pala niya singilin siya. Ayaw niyang bayaran. Tapos may marimar. Utang is utang, hindi lang pala sa Pilipinas. Sa ibang laki din. Hindi na lang wala siyang utang sa akin. Nasa na kayo nakarating yung aking cellphone. Naririnig ko. Diba natapos ko daldal. So yun, pinakali siya. Nung pagdating niya dito sa bahay, siyempre tinawagan. Nung sa highway sila, pinakano siya, pinakaba siya sa highway. Sabi ng among lalaki. Tapos yung among babae na maniho na lang, sa lakad nila. Pagdating niya dito sa bahay, yun. Pabang na yung among lalaki, pinalis siya. Sabi naman niya may papapasukan siyang iba. Siguro doon na siya. Pero siyempre nireport ng among lalaki sa pulis na wala na siya dito. Kasi yung visa niya nasa pangalan ng among lalaki pa eh. Eh kung anong gawain niya, amo ko ang mapapahamak. Yun lang naman, hindi naman siya pinatipot, hindi naman siya pinabayaan siya magtrabaho sa iba. Niyaga siya magtrabaho sa iba, kaya lang hindi niya hinintay na hindi maganda yung pag-alis niya. Nainis ko kasi ako doon pag inuutusan ko. Hindi naman pang sarili ko yung inuutos ko para naman dito sa bahay. Ang panlulukoy niya eh, sa taga ko dito ilang buwan pa lang siya, ako ilang taon na, dekada na. Kasi inutusan ko yun ng nagmamadali ako, so bilisan mo. Isang klase lang na gulay pinabili ko. Gusto halos isang oras. Yan, lapit-lapit doon. Kung tutusin talaga. Ano lang yun? Pagbili niya, 15 minutes lang, makakabalik na siya. 10 minutes, makakabalik na siya. Dadaputin lang naman niya, babayaran. At hirap pa niya, hirap ng parking. Yung oras na yun, alam ko kung maraming parking doon, wala. Plus-plus na parking. Pag inutusan mo siya na siya na mag-isa, tagal. Tapos yung utusan ko yung magbili niya sa tindahan. Tagal, makabalik. Pakita mo na yung item na bibilihin niya, ipaniwanag mo na gusto. Pagdating ng tindahan, picturean pa niya yung mga item bago send pa niya sa iPhone, yun ang bilihin niya. Ay na. Dami pa niya isend na picture. Tatawag pa yan, maliban sa isend na picture, tatawag pa. Ang dami sinasabi. Hindi ko sinasagot. Mahala ka dyan kung pag-uwi mo, tama ba yung binili mo hindi. Eh, may tapos na ako. Naman siya. Kasi may nauna na akong ginawa. Kaysa magbulok siya, di ba? Bibili sila ng marami tapos masisira lang. Kaya dinatry ko na siya. Isa pa pakinabangan. Ang bango kaya ito. Mint Lipson. Sobrang bango. Ang bango niya. Magawa rin ako niya ng tea. So yun na lang guys. Thank you for watching. May pang-vlog na naman ako. Bye-bye!